Itong ikukuwento ko sa inyo, nakakatakot siya. Sobra. Compared sa lahat ng mga nakwento kong horror stories. Kasi may kinalaman to sa attempt ng devil na mag-take over sa katawan ng sister ko. So, marami akong narinig na docu or interview sa mga pare na nababanggit nila na pag tayo daw nasa lowest point ng buhay natin at nangyaring humina yung faith natin or mas nangibabaw sa atin yung lungkot, yung negativity, yung feeling na masyado tayong sa palagay natin ay miserable tayo. So humina yung paniniwala natin sa Diyos. Yun daw yung tinitake advantage ng, alam nyo na, mga alagad ng dilim. No? Nakikita nila yung butas na yun para ma-take over nila tayo or ma-impluensyahan nila tayo hanggang sa umabot to sa possession. So, recently lang, na kwento ng sister ko, and that was the first time that I knew about it, that I heard about it, na dumating pala siya sa ganung point ng buhay niya. So, many years ago, nag-start siya ng business kasi she's not the type na mamamasukan bilang empleyado. Hindi siya yung tao na pwedeng may boss. So, para sa kanya, she wants to be her own boss. Nag-start siya ng business. Masaya siya. Pero, syempre, starter, first time mag-business, definitely, may mga failure yan. Trial and error lang muna sa una, but you learn from it, right? Pero, dumating sa point na kailangan niya ng isara. Supported siya ng family, pero dumating din sa point na gusto nilang makita niya na this is just a redirection. Kapag aralan muna natin ulit, then susuportahan ka namin ulit. So, nalungkot siya doon. And kinimkim niya na nade-depress siya. Na nandun siya sa moment na very down siya talaga. So, nandun kami sa bahay, apartment siya. Tinira namin temporarily kasi kailangan namin umalis dun sa childhood house namin. Kasi nga kailangan siya ng renovation. Sabi nun ni mama, nung nabubuhay pa siya, may nakikita siya doon na something na hindi dapat nakikita. Meron daw bata. Yung kapatid ko naman, okay lang, hindi niya masyadong pinapansin, hindi niya masyadong natatakot. Pero, nung nag-start siyang makaramdam ng mga mabibigat sa kalooban niya, kasi nga down siya, di ba? Ilang beses siyang nanaginip na parang may lumulukob sa kanya. Nagsa-start sa ulo pababa. Blurry, wala siyang nakikitang exact figure, pero alam niya na galing sa ulo niya pababa, merong buhok na bumabalot sa kanya. And talaga daw giniginaw siya, nakakaramdam siya ng kilabot. Hanggang sa pinipilit niya gumising, nagigising naman siya. The first time, the second time, pero yung third time, yung matindi. So, nasa kwarto daw siya, binuksan niya yung, meron siyang portable player ng DVD, or ano ba tawag doon? Yung CD, no? Yung pang-DVD nga, or Blu-ray. So, nagpe-play siya, bigla daw, parang may dumaan na anino between her and the screen. Tapos, sabi niya, ano yun? Parang hindi pwedeng anino from outside na nagka-cast lang. Kasi parang walang way na magkaroon ng light source para mag-cast doon ng shadow. Tapos, after niya makita yung dumaan na anino, nakaramdam siya ng parang bumigat yung mata niya. Parang bigla siyang inantok. Nung parang nakatulog na siya, nag-start siyang makaramdam na giniginaw siya. Bumalot sa katawan niya and nag-start siyang kilabutan. Hanggang yung kilabot, umaabot na sa balikat niya and sa ulo niya. And nararamdaman niya, galing sa ulo, pababa, buhok yung gumagapang sa katawan niya. Pababa. So, eto na naman, sa pangatlong beses, nandun yung buhok na gumagapang. Sabi niya, para daw si Sadako. So, ganun yung na-imagine niya. Pero, hindi niya talaga nakikita yung figure. Pero, nakikita niya sa isip niya na ganun yung itsura. Tapos tinanong ko, so sa harapan mo, nakikita mo ba na madilim lang? Or nakikita mo ba yung paligid mo? Sabi niya, everything was a blur. So, parang may konting ilaw. Pero alam niya pa rin natulog siya. Kasi wala siyang nakikita na specific or malinaw na figure. Tapos, nun pumasok sa isip niya na magdasal. Sabi niya, dun ko sa time na yun napatunayan na very powerful ang dasal. Sabi niya, Lord pa lang yung nasasabi ko, tumigil na yung nararamdaman ko. So, nagising siya, and nung time na yun, napagdesisyonan niya na hindi na siya dapat makaramdam ng
alam niyo yon, na nade-depress siya. Hindi na siya pwedeng makaramdam ng negativity. Kasi napatunayan niya rin na every time na napapalayo siya, yung paniniwala niya, yung faith niya sa Diyos, dun umaatake yung devil para sakupin siya. So, nararamdaman niya, kahit walang nagsasalita or walang bumubulong sa kanya, nararamdaman niya na the devil was trying to possess her. And hindi niya alam kung ano mangyayari after that. So, after that experience, she tried her best to be okay. Maybe not 100%, pero sinabi niya na she'll be fine. And lagi siyang nagdadasal every time na magsa-start yung or palagi niya nagkakaroon siya ng hindi magandang panaginip or nagsa-start yung sleep paralysis, nagdadasal niya na siya agad. So, nung narinig ko yun, na-realize ko na parehas kami ng paniniwala. Kaya kahit anong problema yung dumating sa atin, kahit gaano kabigat, manalig lang tayo. Huwag tayong papadaig sa alam niyo yung depression, sa negativity, sa anything na mabigat. I'm not invalidating you know, anything na nararamdaman natin na, syempre nagkakaproblema tayo, that's normal. Pero, pag malakas yung paniniwala natin and tumawag na tayo kay Lord, definitely, ilalayo niya tayo sa kapahamakan. Ilalayo niya tayo sa kalaban, which is the devil who's trying to possess us. So, yun lang naman. God bless to everyone.